Ayan, isang mapagpalang araw po. Una-una sa ating Panginoon, pangalawa po sa bawat isa. Kailangan ko po ang lahat na tayo po ay magsitayo. Ayan. Ayan, so isang panibagong araw na naman ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. So ayan, Panginoong Jesus, sa umaga pong ito ay naalala namin ang iyong kadakilaan, ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, hayaan mo po na sa umagang ito ay alay namin sa iyo ang aming mga papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsambang wagas, Panginoon. Hayaan mo po na itaas namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga hallelujah, ang aming pag-awit, sapagkat kagaya ng nakasaan sa aming awitin, ang iyong kaluwalhatian, ang saysay ng aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Awitan natin ang Panginoon ng buong nating puso.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Diyos, na makapangyarihan, na buhay, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang aming mapapahuli, ang aming pasasalamat. Inaalala namin ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka. Sambahin ka, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umaga nito, lumalapit kami. Hindi pa po kung Panginoon. Panginoon, sinasabi mo nga po ang aming mga puso. Inisin mo po kami, Panginoon, sa anumang karamihan. Panginoon, sa umaga ito, nais namin na lumapit sa iyo, Panginoon, ng may malinis na puso, Panginoon. Kaya Lord, kung ano man yung mga bagay na nagawa namin, maaaring naisip namin, nasabi namin, Panginoon, na hindi nakapagbigay ng kaluguran, ng kalwalhatian sa iyo, Panginoon, ay hinihingi po namin ang kapatawaran. O Panginoon, hanggang ito sa may papasalamat sa iyong biyaya, ng buhay, ng kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pinibago na namang araw. Salamat, Panginoon, sa pinibagong pagkakataon na may alay namin sa iyo ang aming mga papuri, ang aming pag-awit, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O Lord, sa umanang ito, sa buong araw na ito, ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang mabigyan ng kalwalhatian, ikaw lamang ang mabigyan ng kadakilaan, ng karangalan, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito ay para sa iyo. Hallelujah. Lord, maghari ka sa aming pag-aawitan. Panginoon, ang lahat ng itatayo po sa pulpitong ito ay ikaw po, Panginoon, ang mamuna. Panginoon, ikaw po ang makita ng lahat ng narito. Huwag po ang aming sarili ang maitaas, kundi ikaw, Panginoon, ikaw ang sumar sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Muli po, Panginoon, ay maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ingat, sa paglabay. Lord, salamat sa araw-araw. Salamat, Panginoon Jesus. Tunay na sa iyong anak po namin itinataas ang lahat ng aming papuri, ng aming pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to give God the glory this morning? Yes.
nais siyang patuloy na maghari sa aming pong mga buhay. Hallelujah. This is our heart's desire, Lord, this morning to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Gusto ko lang pong sabihin, church, ano man ang sitwasyon natin sa ating buhay sa umaga ito, nariyan ang Panginoon. Hallelujah. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Lord. Sa bagyo at sa problema, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka. Hallelujah. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Lord. Higit sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka. Nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, lubos. Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Higit sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y ibigin ka, even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name.
Panginoon, na nakaaawit, nakapupuring nakasasamba sa iyong banal na harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Salamat sa mga awit na ibinibigay po sa aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat at sa umagang ito, sa kabuuan ng Diyos ng inyong gawain. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang mapanamalan, ikaw ang siyang malawalhati at madakila, pagkat ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat at walang ibang Diyos liban sa iyo. Ito po ang aming samang dalangin, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagwalhati at parangal sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi na, Amen. Praise the Lord. Mula po sa Colosas 3:12. Basahin ko po sa inyo sa English. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, love yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Mahabagin, mabait, magkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Ito po ay continuation ng spiritual check-up ni Pastor Jun nung nakaraan. Matatandaan po ninyo, ang pinagbatayan po nung nakaraan ay mula dun sa Galatia 5 mula 22 hanggang 23. Yung pong fruits of the Holy Spirit. No? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa wikang English po, yung gentleness, dun po tayo ngayon mag-zero in, no? mag-zoom in. O sa wikang Tagalog naman ay yung pagiging mahinahon. Alam po ninyo, kung titingnan niyo yung mga sitas ng Biblia, lalo na rito sa Bagong Tipan, para po itong regular na paalala nila Pablo, Pedro, at ng iba pang mga apostol. Bigyan ko po kayo ng ehemplo. Dito po sa 1 Peter 3:15, halos ganun din yung paalala ni Pedro. Sabi niya, but in your hearts revere Christ as Lord, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Take note, mga kapatid, gentleness. Do this with gentleness. No? Gawin ito ng mahinahon. So, minsan sinasabi po ito ng kaamuan. Gawin ito ng may kaamuan. O sinasabi din sa Tagalog ng may kagandahang loob. So, sa Ingles, madalas yung salita na gentleness. Alam niyo, palagay ko, ito yung isa sa medyo mahirap, no? Challenging, na pagbabagong pwedeng mangyari, lalo na sa isang bagong Kristiyano. Kasi po, naturally, tayo po ay mayroong tinatawag na ego. Kaya nga nahuso rin yung term na selfie, no? Kasi madalas nakatingin lamang tayo sa ating sarili. Hindi natin makita yung kabila ng camera, which is yung ating kapwa. Sa selfie, ang nakikita mo lang, yung sarili mo. Kaya nga, minsan, dinidescribe din itong henerasyon na ito bilang isang narcissistic generation. Bakit narcissistic, no? Yung word narcissism na galing doon sa narcissus na kumbaga ito isang character, no, na very addictive sa sarili niya. So this is a narcissistic generation. Pero dito po, no, mapapansin ninyo, doon sa mga paalala ng mga apostol, baliktad. No? Ang ating maging focus ay hindi yung sarili, kundi yung kapwa. So be gentle to others. This is one of the fruits of the Holy Spirit. So, tuloy po natin. So, saan tayo unang magpapakita ng kahinahunan, ng kaamuan, ng kagandahan mo? Siyempre, unang-una, sa loob ng bahay.
Amen ba mga kapatid? No, doon una dapat makita yung bunga ng Espiritu. Alam niyo kung minsan, merong nagtanong kay Pastor Ed Lapis, bakit daw karaniwan yung mga anak ng mga maalam sa Biblia, ng mga pastor, ng mga guro ng Biblia, karaniwan daw ito pa yung medyo parang hindi mo kakitaan ng pagiging Kristyano. Pero sa pag-observe ko rin po, parang common nga naman na kung minsan, kung sino pa yung mga bunga noong may alam sa Biblia, yung mga pastor, pinagkakataon yata na sila rin yung kumbaga hindi mo talaga na-perfecto. Merong mga anak na lalabas na hindi sumusunod doon sa itinuturo at ipinamaharal ng tatay na pastor. Ang opinion naman dyan, Pastor Ed Lapis, hindi naman package yan. Kanya-kanya yan. Kaya nga, kumbaga, yung anak, hindi mo naman maitatali doon sa pastor at hindi mo sisihin yung pastor bakit ikala ng anak. Napapagyan na po yun. Pero challenging mo, di po ba, na tayong mga Kristyano, ang gusto natin, hanggat maaari, yung mga bunga natin, sumusunod dun sa pananampalataya natin. Tama mo ba? Amen. No? Natural yun. Ayaw mo silang tumaluwas doon sa iyong pinanampalatayanan. So, sabi ko nga, challenging. At kung minsan, no, dun sa loob ng bahay, ang Kristyano, pastor man o hindi, nagpapakita ng bunga ng Espiritu. Which one is pagiging mahina? So, simulan natin sa mag-asawa. No? Sa mag-asawa, dito unang merong manifestasyon ng pagiging mahina. Sino pakimog ng ating slide? So, tuloy ko po. Ayan, yan. Basahin natin itong isang news sa Malaysia. So, Malaysian couple divorce after they squeeze toothpaste out differently. Medyo naputo ng aking kakaputo ng picture. Anyway, isa itong news item. At alam nyo, lalo na doon sa mag-asawa, talagang kung minsan maliit na bagay, pinagbuulan. No? So, yung toothpaste na. Pero, maghihiwalay na. Kaya malamang hindi lang naman toothpaste ang dahilan. No? Karaniwang kasi, ano ba ang karaniwang eksena sa loob ng bahay, lalo na ng mag-asawa? O ako, hula ko. Yung pagkakaiba ng kanilang pagtiga doon sa toothpaste, dahil sila'y magkaiba, magkakontra, walang nagbigay, no? Nakauwi yun saan? Sa sumbatan yan. Susunod yung sumbatan. No? Karaniwan, dahil yung mga mag-asawang may initingin, no? Pag nagkaroon ng maliit na problema, maglalabas na ng sama na loob. Di ba? Ganun yung karaniwang eksena. No? At yung susunod na noon, magkakapintas na yan. Magkakasiraan na. Partido mo, partida ko. Hanggang mauwi, ay hiwalay na tayo. Maghati na tayo ng kayamanan. Sa iyong bahay na ito, atin na tayo. Doon ka tumira, maglayo tayo. Di ba? Pero nagsimula doon sa toothpaste. Kaya nga mga kapatid, lalo na doon sa mga bagong mag-asawa, panayin ko, nandito kayo ngayon sa stage na kinikilala niyo yung isa't isa. Di ba? Kaya nga, lalo na mga kabataan, ito'y paalala sa inyo, no? Kung minsan para lang magandang i-imagine yung buhay ng asawa. Pero pag napasok na kayo, dun pala sa toothpaste, may problema na kayo. No? So, ang turo sa atin, maging mahinahon. Ito na yun mga kapatid. Kahit tayong mga Kristyano na born again, naalala ko yung sasabi ni Pastor Abid kanina, no? Nasa loob pa na nung ulo born again din. Hindi tayo excited eh. Palito, Pastor Abid, hindi tayo excited. Meron at meron makakulong na, ha? Born again. No? Kasi nag-trigger rin tayo
So, the mature ones in relationship, ito, will show gentleness in conflict situations. So, paano magpapakita ng kahinahunan? Doon sa toothpaste. Doon muna tayo sa toothpaste. Pag may problema, the usual na dapat gawin, para may pakita mo yung kailangan mo, huwag ka na humigo. Di ba? Sumunod ka na doon sa gusto mong isa. Mag-a-adjust ka, hanap ka ng solusyon, at hindi ka na makikipagtalo. May gumagawa ko ba sa atin ito? Self-generation, ito ang problema natin, yung ego. No? Yung ego, isa pa nga ang picture. Ayan, ang tamang pagplantya ng slap na pants. Naisama ko ito, kasi naalala ko yung dati ko, sastre ko kasi yan. Kapag kayo yung asawa ng sastre, naku, napaka-sensitive yan sa plantya ng pantalon, lalo na nito. Bakit? Ano hinahanap ng mga sastre sa pagpaplantya? Oo, ang gusto nila, makita kong, yung pinaka, ba tawag, listron. Ayun, listron, pag nag-asawa kayo ng sastre, pinamamalansya niyo sila ng pantalon, at hindi nakita yung listron, pwede pagmulan ng public to. Di ba? Kasi i-insist doon sa sastre, mister, nasaan? Bakit ganyan ang pagpaplantya niyo? Hindi ko marunong mamlansya. Anak ko, liston lang pagmumulat, magkakasumbatan na naman yan. Magkakabukas na naman ang sama ng loob. Hanggang makauwi na naman sa hamunan na hiwala. No? Kaya meron akong nadaanan minsan na news item din. Alam niyo, karaniwan daw ng mga relationship na hindi ganoong katagal o nagtatagal ay yung relationship ng mag-asawa kung saan ang isa ay professional. Ang example nila dito, kapag ang asawa mo raw ay piloto, pulis, sundalo, o sino man na nasa gobyerno, karaniwan daw yan, mahirap i-manage yung relationship na yun. Bakit? No? Bakit? Kasi yung piloto mong asawa, uutusan mo na magtapon ng basura. Di ba? Mga asawang babae, no? Uutusan mo magtapon ng basura. Yung basura na ito. Yung piloto, sanay siya, hindi siya yung utusan. Na siya yung boss. Di ba? Ganun din si General. Si General na asawa mo, uutusan mo na maghugas ng pinggan. Wala kang katulong. Sanay ba si General na maghugas ng pinggan? Sa kampo, siya ang pinaka-boss. Pero uutusan mo. Doon na magmumula yung malaking problema. So, paano? Yung sinasabi ko sa inyo. Meron tayong tinatawag na learning curve. Pinag-aaralan mo yung mister mo o yung misis mo. No? Tulad doon, kung sa spray yung mister mo at inahanapan ng liston yung plancha, yung pantalon, sa susunod na mamalansya ka, alam mo na, hindi mo na ipipilit yung iyo. Ipipilit mo pa ba yung iyo? Nasasabihin mo sa kanya, ito yung alam ko mamamalansya. Sorry ka. So, mag-a-adjust ka na bilang asawang namamalansya. Anyway, pareho naman itong bookends, no? Kung si Mr. naman yung kailangan yung mag-adjust ng step. Pakalipa ko sa iyo, paki-move na ako ulit. Adobo. Ito, sarili kong karanasan. Sa amin pong mag-asawa, karaniwan ako po ang nasa bahay. Ang aking pong natutunang pagluluto ng adobo ay maraming bawang. No? At may suka. Mas malamang yung laman ng suka, yung lasa ng suka. Mas mahilig po kasi ako sa malasa. At hindi naman yung aking parang pinalakhan, malasang adobo. Yung mga luto ni Lola, Rita. Yun po yung nanganak ko. So, nung ako yung unang nagluluto ng adobo, ganun malasa yung aking adobo. So, kumbaga, sauce pa lang, ulam na. Ay, di nakakain ako ng misis. Abay, si misis nung unang kain ng adobo ko, mas makipagyan. Kinapakasan nagduduwal, sumakit. So, sabi ko, bakit kaya? Pinakamasarap na pagkain sa pamilya namin, hindi mo magustuhan. No? So,
ang explanation pala, si Mrs. kasi, hindi naman siya sanay sa may suka. Oo. Ganun pala. Ngayon, ito po, mga kapatid, ano sa palagay nyo nangyari? In-insist ko ba yung akin? Mas masarap ang adobo ko? Pilitin mo kumain ng adobo ko? Abay, hindi. Eh, bilang mister, adjust ako. Kahit hindi gano'n masarap sa akin yung walang gano'ng suka, gapatak na lang yung suka na akin pong nilagay. At yun namang bawang, bagyang-bagyan na lang din. Eh, siyempre, gano'n gusto yun. Pero mga kapatid, alam sa masayang magsasama namin habang kumakain. Eh, ako po'y nagparaya. Ganun po, nag-a-adjust. Pinag-aaralan mo yung learning curve. No, sa bawat oras sa araw na dumaraan, meron po yata ako sa picture dyan. Ayan na yung resulta. Anyway, yun, no? The mature ones who are gentle anticipates conflict and adjust continuously. Alam mo na sa pagsasama nyo kung ano yung posible yung pag-awayan. So, kung alam mo na yung posible yung pag-awayan, toothpaste man yan, pamamalaan siya man ng pantalon, ikaw na yung mag-anticipate, itatakot na. Di ba? O, ngayon pa rin, hanggang ngayon, no? Ilang taon na kami kasama ni Mrs. Mag 20 years na, 2004. Opo. Tama ba? 24. Medyo tagal-tagal na rin, no? Eh, meron pa rin adjustment, no? Siya po kasi nalinis sa bahay. Ayaw nito, meron kakalag-galag dyan. So, ang adjustment, nakakatulong pa na yung mga anak ko. O, darating na mamaya sila. Lahat ng toys. Pati na. No? So, para pagdating, alam mo kasi yung darating yung asawang babae na kung ano-ano sa ang daming kalat naman, meron mong ayos ng bahay, ako pa mag-aayos yan. Eh, ayaw mo nang marinig yun. Di ba? Gusto mo pagdating ng asawa kong babae, masaya. Kwentuhan masaya lang. Hindi na yung makikitasan pa kung ano-ano. So, ganun mga kapatid. Ako naman din, medyo alam niyo ang aking bigatan yan. Parang pag may pakiramdam din ako na, teka, naglaban naman ako kanina. Di ba? Parang makita ko naman iba kong ginawa. Bakit ang nakita mo, hindi ko na-notice? No. So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, dahil na-anticipate mo na ayaw mo niya madumi, di pagkalawa mo yun, magwalis na. Pag hindi na niya abutan. Di ba? So, pagdating sa bahay, sabay-sabay na yung kakain, wala na siyang masabi. Kwentuhan na lang. Kwentuhan masaya. Yun po yung continuous adjustment. Kung maalala nyo, meron akong preaching dati dito, napanit ko yung word na kaizen. Yung kaizen sa Japan. It means continuous improvement. Ganun din man po sa relationship natin sa ating mga asawa. Continuous improvement, mga kapatid. Yan po yung ibig sabihin nung kahinahunan. No? So, by anticipating conflicts, you are also avoiding for yourself situations where you may blow up. No? Ibig sabihin, yun nga, pag ako'y nakikitasan, hindi namin kayo iba kung ginawa mabuti. Abi, mag-iisip ako, ito naman magkakalit na naman kami. So, iniiwas mo rin yung sarili mo sa mga sitwasyon na hindi ka makapagpapakita ng kahinahunan. So, the gentle ones, when confronted with issues, dalawa pong ginagawa, no? Nung mayroong kahinahunan, pakihimog na ako. Yung kanyay na una, sinabi sa'yo, Mrs., yung plancha mo, lagyan mo ng listol. No. Yung mature, yung mahinahon, dalawa gagawin niya. No, sasabihin niya, o sige, mag-aagas ako. Sa susunod na plancha ko, may listol niya. Or, kung ayaw niya, ipapaliwanag niya, hindi ko kaya yung may listol. Hindi ko kaya magpantay. Ito yung nakasanayan ko lang. Pero willing ako mag-adjust. Dalawa, no? At sa iyo, tanggapin mo agad, yung situation na mag-adjust ka, pagpapaliwanag mo yung sarili mo. But still, tanggap mo na kailangan mo mag-adjust. Pero yung immature, magtatantrums po,
Yun yung sinasabi ko sa inyo. Magkakaungkatan na ng mga sama ng loob. Samantalang listan lang naman yung problema. Tantrums sa loob ng isang magkarelasyon. Nangyayari pa rin mo ba ito sa inyo? Na may isa ka na partner ninyo na biglang sumasambulan? Ang dami pa lang tinatawag sa mga ng loob. Eh, ang pinagpunan lang yung toothpaste. Medyo nakakatuwa. Pero ngayon na narinig ko, naway maging aral po ito sa inyo. Mga kapatid. No? Pag yung liston lang ang problema, huwag na kayong umalis dun sa liston. Huwag kayong aalis dun. Yun lang ang problema ninyo. One at a time. Tama ba? Kasi kapag isinama niyo pa, yung naging problema niyo nung nakaraang Holy Week, no? Yung problema niyo nung kahapon kumakain kayo, naku, sigurado. Alam pagkakaalis to. Una ko, no, later, hamon na to ng hiwalayan. At baka pa naman ng mga couples din ngayon, no? Na parang ang dali-dali ng asawa, ang dali-dali ng hamunin ng pag-iwalay. Eh, tuloy tayo. The immature, the babies, those who have tantrums, ito yung talagang mauuwi sa hiwalayan. No? Kaya kontrolin natin yung mga sarili natin. Maging makinabang po tayo. Tayo nakakaunawa, tayo malawak ang isip, tayo ang mag-a-adjust continuously. Meron po itong meron naman po itong resulta ng maganda. Alam niyo po ba, ironically, kung kayo yung nagbibigay, kung kayo yung nagpaparaya, alam niyo po ba kayo yung may hawak ng relasyon? Kayo yung nagtitingon sa relasyon. Sa paanong paraan? No? Binibigyan mo kasi ng illusion yung mga mister nyo. Nabanggit ko ng mister kasi karaniwan ng babae talaga ang gumagawa nito, yung pagpaparaya. No? At expected din ang lipunan na kayo yung nagpaparaya. Kayo yung nagbibigay. Kayo yung nag-a-adjust. Ako ang mister yan, hindi kayo. And you expected, no? Babae. Brother Jeremy, no? Babae expected. Pero anyway, gawin natin equal. Talagang babae nila kasi yan. Pero yung babae, expected na sila yung paparaya. No? Pero sa ganung sitwasyon, sa pagpaparaya, sila yung merong hawak ng relasyon. Kasi sila yung nagbibigay. Diba? Imagine nyo na lang kung hindi sila nagparaya. Di ba? Naalala niyo yung metaphor na ginagamit, yung pagkukumpara sa manipis na PC raw o sinulid na nagdudugtong sa mag-asawa na kapag lumingon yung isa sa kanan, dapat sumunod sa kanan yung kabila. Kasi kung magkakaanwalay kayo ng limon, yung manipis na sinulid, mapuputol. Tuloy natin, by being gentle, you are leading, you are managing, no? Lalo na kung may tantrums yung mga mister niyo, o kung mga lalaki kayo mag-adjust, may tantrums si Mrs., minamanage yung bata. Nakuha niyo po ba? Nagmamanage kayo ng bata. So, anong ginagawa sa bata may tantrums? Ano yung term natin? Inuuto! No? Medyo pangit ng pakinggan. Pero kung kayo yung mga partner na nagtatantrums, uuutuin nyo. Kailangan utuin. Kailangan kalmahin. Kayo mas mas mature, at mas may hinahon. Naku, yun mga kapatid. No? So medyo sabi ko na, challenging to. Mahirap to. Sa selfie generation, ang hirap magbaba ng ito. Both, no? Babae at lalaki. Pero tayo mga Kristiyano, mapababae, mapalalaki, ngayon narinig po ninyo, tayo na po ang magbababa ng ito. Kasi yung mga partner natin pinatantrums, i-manage po natin sila na tulad ng mga bata. So, ganito naman no, sa ibang relasyon sa loob ng bahay, sa relasyon ng magkakapatid. No? Karaniwan ng batang kapatid ang nagpaparaya sa mas matandang kapatid. Pero matatandang kapatid, ha? No? Magpaparaya na naman kayo kung minsan. No?
Ito ay laging for the sake ng unity, ng peace sa loob ng bahay. Yan pong dalawa na yan, sila at si Matt. Lagi pong nag-aaway yan. Ang laging tanong sa kanila, gusto niyo ba yung maingay tayo sa loob ng bahay? No? Madalas paiiyak nila si Naomi. Si Naomi din, iiyak ng malakas. Ingay namin sa loob. Sabi ko, gusto niyo ba ito? Eh, syempre, ang aking biro sa kanya, ilakas mo yung iyakan. Para lang sila tayo umingay. Eh, syempre, ayaw naman nila ingay. So, ganun lang din mga kapatid. No? Kung minsan, yun lang, huhugas lang ang pinggan, at kayo magpahanap pa. Tulad ng minuto sa toothpaste. Bago mahugasan yung pinggan, makakarating pa kayo sa mga problema ninyo, mga itinatagong mga pinipinipin na problema. Ang pinakamailan po nito mga kapatid, sabi ko sino yung magkunahan. Tapos, di ba? Now, show gentleness, show kindness, show humility. No? Isa pa, mga kapatid. Punta tayo kay anyway, susunod po dyan. Yan, si Tulpo. Medyo nababasa niyo ba yung sa item na yan? Teacher na namariya ng kanyang estudyante, inireklamo ng isang lola. Wawa, no? Wawa si teacher. Si teacher ang kawawa dyan. Kasi, bakit si teacher? Okay, kuha natin mga bata. Mga bata, alam niyo kami, nasa eskwelahan, 90s, abutan pa namin. Abay, nakupo kami sa aming teacher, dahil teacher namin, namahal. No? At tanggap namin pare-pareho yun. Pero yung pamamahal ng teacher, ang tinulong po sa amin doon, yung paggalang sa otoridad. Ginagalang namin yung otoridad. So, hindi na kami aakot dito. Hindi na makakarating kay Lola. Kung iba ito umang kay Lola, Lola, napalo ako, pero kasalanan ako. Naingay po kasi ako. No? Hindi ako man, kung si Lola, hindi, reklamo natin yan, ito po. Ay, Lola, ako ulit parating. Nakakaya kasi ako naman may kasalanan. Nakuha niyo yung sabihin na ako. No? So, sa mga ganitong pagkakataon, pagdating sa authority, lalo-lalo na, no? Mga anak, mga kapatid, papakita po tayo ng kahinangan. Dahil sila po ang otoridad. May paalala naman po sa mga magulang. Sige nga po, ito yung nasa Efeso. Efeso, yan. At kayo naman mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na nasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin niyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So, ang trabaho ng magulang, parang yung Solomonic wisdom, kailangan mong tansyahin kung kailan ka magluluwa, kung kailan ka mag-iigpit. So, ganito po yung challenge sa mga magulang. But at the end of the day, yung fruits of the Holy Spirit pa rin naman, yung pagbabayo. Napaka-importante ng kailangan. So, you see, yung pagiging mahinaon, yung pagpapakita ng kagandahan loob, alam niyo mga kapatid, ito ang mas mayroong power sa pag-i-evangelize. Alam niyo po ba yun? O balikan natin yung sinasabi ko kaninang pastor, mga may alam sa Biblia, mga guro ng Biblia, na yung mga anak ay naging sutil, mapalasagot, no? Kakaiba kaliwa sa mong buhay. No? Kung minsan din kasi sila masyadong nakukulangan din siguro sa gabay. Pero yung evangelizing power ng pagpapakita mo ng fruits of the Holy Spirit, no? Mas mahal po yan, mas malakas. Sige nga po, isa nga po. Sige, diretso na po muna tayo. Isa pa. Ayan, ito, nakita niyo na to. Ngayon kasi nakilala ko to, dumadaan sa newsfeed ko. May mga panahon nabubuhay pa si Brother Eli Soriano. At nung panahon na yun, pati mga pastor ng iglesia, mga nakilala na natin, sila Kabularan, sila Katolik Manalastas, no? Nakilala natin sila lahat. Bakit? Ano naging sikat nila? Ang naging sikat nila, maalam sila sa Biblia. Pero pinagtatag na nila to the point na halos na nakamurahan sila. No, lalo na sa side ni Brother Eli. No?
meron nga ako napakinggan doon, nakakapiranan niya, ha? Na yung gago, ano yung mga salita? Excuse me for the word, tarantado. Abi, nakakapiranan niya, pwede na sabihin yan. Ako sa loob-loob ko, well, ngayon, nagagamit natin yung word na red flag, no? Sa akin, yung magsalita ka, yung bang mag-aglahin ka, yung bang ituring mo, maliit yung kapwa mo, sabihan mo ng mga ganito salita, red flag na po sa akin. Kayo ba'y makukonvert? Kayo ba'y makukonvince, na-encourage ng isang preacher na magmumura? I-debate yung mga salita ng Diyos. Palagay ko, kayo man ay natural na higit. No? Kasi higit sa lahat, higit sa mga kaalaman sa Biblia, higit sa mga kaalaman mo sa isip, ang mas mahalaga ay yung iyong kagandahang asa. Kaya kung kayo malalagay sa sitwasyon na may makikipagdebate kayo, paano po adjustment? Makikipagdebate ba kayo? Palagay ko, huwag na. Hindi na, hinto na. Kasi mas malakas po yung ipararating yung mensahe sa mga nakikinig kapag kayo'y nagpakita ng kanilang. Ano po? Balikan ko lang po yung dalawa. Kaya ako lang naman po ito na isama. Weko. Wala si Ate Semi, pero hindi kasi na Brother Rome. Sinundan. Si Weko po ay isa namin kinukunang tahi. Yan po ay nasa may kondo. Ang gusto ko po sa lugar nila, kapag napupunta ko doon, napaka-magdiliw ng mga tauhan. Ano po? Wala kang gano'ng makikita ng mga masungit. No? Wala, halos. Kaya ang feeling mo, welcome na welcome ka. Pag i-meriendahin ka, i-estimahin ka. Ano? Kaya, ganun din naman po, mga kapatid. Nagbubunga ko yung kahinapunan. Nagiging model po kayo. Kaya sa isang lugar, yung mapapatanong ka, sino ba may-ari nito? No? Ang dapat na magtanong, born again po ba may-ari nito? At napakababait ninyo? Hindi naman po sa pagdadala yung pagkuha ng bangko. Yun po yung maipayo ko kala brother ko. Dun po sa mga iba ko. Alam nyo, dapat kayong maging magiliw, maestima, sa kahit pinakamaliit na empleyado ng mga pumupunta sa inyo. Kahit mga bundle po yan ng mga kalawasi, pamimerienda ninyo. Kasi mararamdaman mo nila na welcome at kakaiba po kayo. Lalo na kung mag-inquire sila, ano ba yung ni boss? Siyempre, mapakalat yung mga born again yan. Di ang kapurihan kanino? Sa iyo ba? Hindi sa ating Panginoon Jesus. Napakat po natin. Isa pa po, St. Luke's. Ito po, pag tinakwento ko na, ito naman natuto tayo magtatapos. Sa St. Luke's naman, nung kami nagpapagamot pa ng misis, kami po kasi nililingalan niya, hindi namin alam yung mapupuntahan namin. Alam niyo ba, sila na yung nag-approach, mapa-nurse, mapa-doktor, mapa-utility, sila na namin, ay ma'am, sir, saan mo ba kayo pupunta? Tulungan ko na ho kayo. Kaya nabilang kami. Parang sa isip namin, anong hospital to? St. Luke's. No? Kasi kayo, ano karanasan niyo sa hospital, lalo lang public? No? Naalala ko nga yung dati ni Brother Ariel. Ako, huwag naman sana makarating, no? Pero nung aming nahihatid ang titulo din, yung mga oras niya, may biro si Ariel doon, may aming funeraria. Pag natapak ka doon sa lobby, ng hospital, tayo ako sa agad. So, ibig sabihin, ito matatapak ka lang sa lobby, no? Para hindi ka masigil agad. No? Ibig sabihin, ano ang impresyon? Anong reputasyon ngayon? Nagkakaroon ito ng reputasyon, hindi mo yan kami tumarating. Kasi ang mahalaga ito sa inyo. No? Ngayon, anong hospital yung maganda ang reputasyon sa atin? Lalo na yung mga medyo walang pera sa dinadala sa hospital.
bukod sa Papa, bukod sa probinsya. Yung JBL, panawin yung kami. Iba-iba ang karanasan, pero may magandang reputasyon din po sa JBL. Kasi daw kung mga mahirap ko ng pera, halos wala namang tinatanggihan. Kaya nga, medyo gumaganda rin ang reputasyon ng mga Pineda dahil ang balita ko, sila rin isa sa mga nagpipinance noong ospital. Pero dalawang klase ang nagagawa ng kagandahang loob, ng kagandahang asal, ng pagiging mahinahon, ng pagiging maamo. Nagkakaroon ka ng evangelizing power. Hindi mo man sabihin yung salita ng Diyos at pangangalan ko, pero sa pinilos mo, malaki ng, parang malaki ng ebidensya na ito ang buhay na salita ng Diyos. Pagpalain po, ang request ng Diyos. Maraming salamat.
kita na, bakit kami o Diyos ay natubo sa kasalanan. Napakabuti ng Panginoon, magpahal na kayo ng malawang magpahal kayo ng Panginoon. Mabuti ka, dakila ka, kaya marapat kang purihin, marapat kang pasalamatan, marapat kang sambahin sa katuhanan ng Panginoon. Salamat, Lord, sa tagumpay ng buhay, magiging ng Panginoon. Lord, kami nakalaya mula doon sa kasalanan. At ang kita Panginoon ay ang aming pagsurrender sa iyo ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sapagkat kami kong minahal mo at pinag-ukulan mo ng panahon ng pagsin ang aming makamit. Buhay o walang hanggan na nakalaan para sa lahat ng mga kauntahan ka na nanampalataya. Sila kami ng Panginoon ng Diyos. Maraming salamat po, Diyos, salamat sa pag-ibig. Binigay po ninyo sa Diyos. Kasi ganun dahilan, O Diyos, hindi ngayon ay nakakasiguro. Meron kami buhay na walang hanggan sa pagkakikulo ng nangako sa amin ng mga kaibigan. Salamat po, Lord, ng pabuti mo sapagkat sa lahat po ng mga pagsuli, sa lahat po ng mga problema, magkawat hindi ka na-exempte, subalit sinasamahan ko kami. Kami patuloy po, pinalalakas, pinatalatag, at ganyan ang masalamat ko ito sapagkat yung kakayanan, pagsubok, at ang mga trials ay magiging karatagan ng isang Kristiyano. Yung napakabuti po sapagkat hindi ko kami iiwan at hindi ko kami pinababayan, Panginoon. At lahat ng mga pangako, Panginoon, sa iyo panalisay. Kaya naman kami ng Diyos ang aming marapat na gawin ay patuloy kang sambahin, patuloy kang pasalamatan, hanggang kami, O Lord, ay may lakas, hanggang kami may hiling na Panginoon. Nahintulungan po ninyo kami lagi ng makasampa, makapagpuri, at hindi, O Diyos, kaya ang iyong mabuting balita. Lord, kahit napakabuti mo sa umanong ito, sapagkat tinihanan mo po rin ang iyong mga salita. Ay pagtuloy mo, Diyos, na maitapos Panginoon sa parang parang. Salamat o Diyos sa mga taong ginamit mo ninyo upang mapakalan ng iyong mabuting balita. Salamat o Diyos sa Resenya ng iyong ministry. Mabuti ka at kailangan mo. Diyos, nadalangin mo namin ang pagkakawalan mo ng President ng CSCC Batch 121 sa nagawin po ng Isabela ang dalawang Johnston, Panginoon, na patuloy mo na sinasamahan ng nilala ko. Salamat o Lord na ang dalangin ang mga leader ko ng mga pastor ay patuloy yung kabayan at pagkakalan ng Panginoon. Hindi po ang CSCC Batch 121 sa akin. Lord, kaya patuloy po silang samahan ng nilala at yung mga pastor ang mga leader ng Panginoon. Lord, pinadalangin po namin ang officers sa pastor. Patuloy po siya magyan ng kalakasan ng kanyang pamilya. Patuloy po sila pagkakaray sa pagkawalan ng pinasyon ng sila. Patuloy sila pagkakaray po siya. Hindi, Lord, ang kaya sa mga pastor Cirilo, magyan, patuloy po sila tingnan ng mga pagpalayo. Pinagin po namin ang church, Pastor Naida sa Bapaen. Lord, yung salamat sa buhay kakas at pinigay po sa kanila. Tuloy sa mga pagpahal na yung mga balita. Lord, kaya dinadalagin po namin ang nakapagpirang po na sa iyong bansa, nakapagpirang walang sawa, nagbibigay yung support ng pagkasa din. Panginoon sa church dito. Bless na po sa Panginoon, pag-ilakan sila. Dinadalagin namin, O Diyos, ang
pambira ng tulad sa sumusuporta dito, Panginoon. Mga pamilya mo, Diyos, sa laman ng pinasya, Lord God, ay puno ng pagbalik sa kanila, ng pagpapalang palang sa kanila niya. Ang mga pangalan ng pinagin na magiging mga nasa mga sa kanila, kayo po nakakilala sa kanila, pag-ingat niyo po sa Panginoon. Hindi, Lord, ang mga bagong bagay ng Christ, wala po na yung sa kasama ko. Sa mga kami, sa wala po yung nagagawa, Panginoon, ikaw ang inyong kasama. Ang mga pastor po ng CSS, Panginoon, patuloy na pagpalain, buhay spiritual, buhay pinansyal, buhay pisikal. Ating mga mga sa buhay, patuloy yung pag-ingat ng Panginoon sa iyo sila nakapon. Sila man ay nagkakabaw, hindi, mag-ingat na po sa Panginoon. Lord, tinanalangin ko po ang buong pamilya ng CSNC na narito ay umaga at wala rito na yung umaga. Lord, yan ay pag-umaga sa bawat isa. Sa darahang ng finansya, sa darahang spiritual, physical, sa kanilang mga anak buhay, sa kanilang mga sa buhay, ang iyong pagluko, ang iyong pag-iingat, ang patuloy mong ikaw sa kanila. Pwede po sa bukid ng worship team, Lord God, sa kanilang kasama-sama ng araw ng Sabado ng mga araw ng ito, bago matuwa sila ng pag-ibig na mula sa iyo. Pag-isa yung lagi natin ang kanilang espiritu. Ang ganoon Diyos na ikaw ang karanalan sa kanilang buhay. Ilang Diyos, maraming salamat ang buong leader ko ng CSNC. Ang iyong ministry, Panginoon. Lord God, salamat sa pagkatuloy niyo po pinagalaw ang bawat isa. Matanda o bata, Panginoon, na leader ng CSNC. Wala rin po, Panginoon, Lord God, sa amin po ang iwa-iwalay na ito, ay umaga, ay magawat na ba, ang pagkapanan, buwan sa ama, buwan sa anak, hindi sa kanyang palang espiritu. Maraming salamat po. Kung aming dalangin na meron patuloy pagsapat pa sa salamat sa aming pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa Lord at buhay pagsamba at tagumpay